lakas ng katawan ang puhunan para magkampiyon sa iba't ibang larangan ng sports. Pero ngayon, meron ng laro na ang kinakailangang sandata, talas ng isipan. Ito ang memory sport. Ito ang uri ng sports na hindi mo kailangang pagpawisan. Hindi matatagtag ang iyong katawan dahil ang tanging paggaganahin lang, talas ng memorya at isipan. Mind sports. May ilang mga nauusong laro ngayon na nakakatulong daw para lalong mahasa ang ating isipan. Yun nga lang, kailangan din itong sabayan ng bilis ng mga mata at kamay. Ito ang sports stacking o speed stacking. Ang magkakaibigang Rafael, Kyle, Ethan at Alexa, mga miyembro ng Philippine Speed Stacks team. Masaya, nakaka-develop ng mind, nagkakaroon kayo ng mga kaibigan. Hindi lang basta maglalagay ka ng kape. There's these patterns. Dapat may cycle ka talagang susundan. And then, siya basta isang kamay lang na ilalagay. So, I guess memory, brain talaga yung nade-develop din dito. Ang speed stacking ay maaring laruin ng solo o ng grupo. Kailangan maisalansa ng mga manlalaro ang mga specialized plastic cup sa isang partikular na pagkakasunod-sunod sa loob lang ng maikling oras. Bukod sa nakakapagpatalas daw ng memorya ang larong ito dahil sa pattern na sinusunod, dinidevelop din daw nito ang koordinasyon ng mata, kamay at utak. 3 hanggang 60 years old may naglalaro ng speed stacks. Nag-iikot kami sa mga school para i-propose yung speed stacks as part of their curriculum. Napakahalaga sa atin na magkaroon ng matalas na memorya. Ito ang nagkokonekta ng mga karanasan sa nakaraan at para hindi rin maulit ang mga pagkakamali sa hinaharap. Kapag mas matalas ang memorya, mas mabilis at mas maayos ding natatapos ang trabaho. 5, 6. Para mabilis. Ito. 43206. Okay, ang sagot is 225,900. Wait lang. Ano to, zero? Oh my God! Si Robert, ang pagiging matinik daw niya sa mga numero at pagiging matalas ng kanyang memorya, utang niya sa kanyang pagkikristo o yung taga-kolekta ng pusta sa mga sabungan. Nakatulong ba yun? Kwento mo naman, no? Napakalaking tulong kasi sa sabungan, ang orientation mo, tandaan lahat yung mga kapustahan mo, plus yung taya, kinukumpute mo mentally. So, malaking pundasyon yun para ma-develop yung memory mo. 1, 1, 1. Lalo pang nahasa nung na-addict siya sa mga memory game. Hanggang ang dating Kristo ng mga sabungan naging kinatawan ng Pilipinas sa iba't ibang memory competitions abroad. Sa 2010 UK International Championship sa Central London, nakapagsaulo si Robert ng 768-digit binaries o mga number combinations sa loob lamang ng 30 minuto. Na-break niya ang record na 630-digit binaries na hawak ni Ron White ng Amerika. Dahil sa interes ni Robert sa mga memory game, nagtayo siya ng memory school taong 2008. Ang aming advocacy is turuan yung mga estudyante o kahit sinong individual na matap yung vast potential ng kanilang mind. Especially yung memory kasi very crucial ang memory sa pag-acquire ng iba pang intelligences. Dahil ito, sobrang bumisnis. Tapos ang name niya is Boris. So i-associate mo, bumisnis Boris. Bumisnis si Boris. Sa halagang 4,000 pesos kada isang buong sesyon, nagtuturo si Robert ng mga basic technique sa tamang pagmememorya. October 6. Ang nurse na si Johan nag-enroll sa memory school ni Robert sa takot niyang baka pumurol ang kanyang utak. Nasa lahi raw kasi nila ang sakit na Alzheimer. May lolo ka na nagka-Alzheimer? Yeah, ako. Paano naging inspirasyon mo yung pangyayaring yon para pumasok ka sa ganitong larangan? Para at least ma-prevent yung ganong sakit na dumating sa akin or mapahaba yung time na
dumating yung sakit na yon. So, nagkaroon ako ng idea, baka pwede ito makatulong. Naglalaro lang ako pero hindi ako marunong mag-shuffle. So, ito yung shuffle kong cards. Hindi ko titignan, ha? Okay, ibibigay ko sa'yo. Okay. Ang kanyang expertise, pagkabisa ng isang deck ng cards o baraha sa loob lamang ng 3 minuto. Ngayon, pagkukumparahin natin kung tama yung pagkaka-memorya mo dun sa ayos itong card na to. Aba, tama. Wow. Wow. Ang galing. Paano mo ginawa? Wala pa siyang mintis. Ang galing. Eksakto. Wala pa siyang mintis. Wow, believe ako. Ang galing. Paano mo ginawa? When I look at a card, so I see an image, and then visualize ko, imagine ko, nag-interact siya doon sa ibang images na makikita ko. Mukhang nagbunga naman lahat ng paghihirap ni Johan dahil nasungkit niya ang silver medal para sa Speed Cards event sa 2010 UK International Championship. Nagawa niyang kabisaduhin ang isang deck ng card sa loob lang ng 1 minuto at 20 segundo. Normal pa naman yung takbo ng isip mo. Hindi lang naman puro numero ang laman yan. Meron kaming discipline na magpaka-eksperto rito para maituro din namin sa iba. February, tapos yung taon natin 2011. May isa pang natatanging talento si Robert, ang pagtukoy sa mga araw ng petsa sa kalendaryo, kahit yung mga 19 kopong-kopong pa. January 4, 1585. So that's Friday. Hinamon ko ang talas ng kanyang memorya. O sige nga, pinanganak ako March 27, 1964. Anong araw yan? Friday yun. Galing! Biyernes Santo ako pinanganak eh. Muntik nga akong pangalan ng Jesusa kasi Biyernes Santo ako pinanganak eh. Pero may ilan na likas na matalas ang memorya dahil sa natatangi nilang kondisyon. 1, 2, 3. Kahit no read, no write, ang 28 anyos na si Gina, kabisado niya ang bawat araw o petsa sa kalendaryo. 15, 16. July 13, 2011. Wednesday ba yun? Hindi yun. Tama, Wednesday. 10 taong gulang pa lang daw siya nung nadiskubre ang kakayahan niyang ito. Dito lang sa Loon lang. Kinikwenta ko ganun. Di naman nakabali. Talagang bigay yun ng sa taas ba? Kasi ganyan na eh. Kumanta nga, isang pakinig ko lang sa radyo, alam ko na kaya. Sayang nga lang at wala silang pera, kaya hindi siya nakapag-aral. Kahit di siya nakapag-aral, marunong siya ng ganyan. Hindi namin mapaaral sa mga yun, may kapansanan kasi may bayad daw ganito. Kami mahirap pa ng buhay namin, hindi ko kaya ang niya. Paggastos. Nakakapagtataka nga eh. Di ba hindi naman ako marunong sumulat ng pangalan, bumasa at hindi naman rin ako nakapag-school. Paano yung ba't ko alam lahat? April 11, 2011. Monday. Ngunit ang kakayahan ni Gina, dala raw ng savant syndrome. Sa kondisyong ito, mahina ang kaliwang bahagi ng utak ng tao. Kaya napipilitan ang kanang parte ng utak na gampanan ang tungkulin ng kaliwang bahagi. Dahilan para matuon lang ang utak sa iisang gawain. Sila ang mga tinatawag na accidental genius. Kung sino man ang meron itong savant syndrome na ito, meron silang parang kakaibang husay pagdating sa skills tulad ng mathematics, tulad ng music, arts, and other fields of knowledge. Meron silang mga kahinaan na hindi naman atypical sa ating mga tao. Halimbawa, normal sa atin na meron lang tayong alam na konting math, alam tayo ng konting ganito, and then we can socialize. But with them, yun lang. Other areas, wala na. Wow, believe ako! Katulad ng alinmang bahagi ng ating katawan, kailangan din ang exercise ng ating isipan. Kapag malusog ang utak, malayo ang mararating.
Susunod, stuttering o pagkautal. Hindi lang simpleng bagay, pero pwedeng pagtagumpayan. Na may sakit. Malapit na ito.